Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Hi Mami! Agad na gumuhit ang ngiti sa aking labi na makita kong sinagot ng aking ina ang tawag ko. Open mo ang kami. Nang gawin nito yun ay nakita ko itong halatang excited din. Ella, miss na kita. Miss daw, bakit hindi mo ako tinatawagan? Hindi naman ako nagdaramdam, way ko lang ito ng paglalambing kay mami ko. Kasi sabi ng daddy mo ay wag na daw muna. Po? Nagtatakang ani ko rito. Anak, gusto lang ng daddy mo na mas maging independent ka. Hindi all the time ay nasa tabi mo kami o kaya ay one call away. Gusto rin naming masanay ka na ikaw lang o kaya kayo na lang ng asawa mo ang meron ka. Mami, hindi naman kailangan ng ganun. Gusto naming matuto kang maging matatag, iha. Mangako ka sa akin na aalagaan mo ang marriage ni Daniel, ha? Oo naman po. Poprotektahan ko po ito. Hindi naman kami nagsimula sa normal na klase ng relasyon. Okay naman po kami. Mabait po talaga ang asawa ko. Sweet pa po siya. Mabuti naman, Carmela. By the way, may nangyari na ba sa inyo? Biglang nag-init ang pisngi ko sa naging tanong ni Mami. Ma'am, hindi niyo na dapat tinatanong sa akin yan. Bahagyang ngumiti si Mami. Sorry na anak. Natanong ko lang kasi, di ba? Para maging faithful ang isang tao ay kailangang maibigay mo ang lahat ng kailangan niya. Ma'am, kung gusto ng isang tao na maging faithful siya. Hindi lang po sa sex ang magiging hold ng mag-asawa para hindi magloko ang mister nila. You're right, but darling, make sure na magagampanan mo ang pagiging asawa kay Daniel. Kung mabuting asawa si Daniel sa'yo ngayon, dapat maging mabuting asawa ka rin sa kanya. I understand po. Marahan pa akong tumango rito. Bye na po, Mi. Balikan ko lang po ang asawa ko sa unit ng kaibigan niya. Okay, sige. Ingat ka palagi, ha. Miss ka na namin ng daddy mo. Ay, wait po. May balita na po ba kay Trina? Uuwi raw siya rito pero hindi pa sure kung kailan. Tatawagan kita kapag dumating siya para makapag-usap kayong dalawa. Thank you, Mami. Nang naputol na ang tawag ay nagpasya akong tumayo at bumalik na ulit sa unit ni Kenneth. Kinailangan ko pang mag-doorbell para lang mapagbuksan nila. Si Emily ang nagbukas ng pintuan. Ngumisi ito nang makita ako. Wife, tawag ni Daniel na mukhang nakainom na. Namumula ang pisngi nito at mapungay na ang mga mata. Daniel, humakbang ako palapit at hinaplos ang pisngi nito. Iuwi mo na si Kuya, Carmela. Hindi na rin makakapag-drive yan. Ang bilis mo namang malasing. Ani ko kay Daniel na bumungis-ngis lang at isinubsob ang mukha sa tiyan ko. Ako na ang magdadrive sa inyo pa uwi. Presinta ni Ian na agad na tumayo at lumapit sa amin ni Daniel. Are you sure? Ani ko rito na pinagmasdang mabuti ito upang tiyakin ang narinig. Oo, akin na si Daniel, ako na ang aalalay dyan. Tinulungan ako nitong itayo ang lalaki. Ganito talaga ito kapag halo-halo ang alak na naiinom. Emily, mauna na kami. Kenneth, happy birthday ulit sa'yo ha. Thanks Carmela, ingat kayo. Nang makalabas kami ay halos si Ian na lang ang pumasan kay Daniel. Sa laking tao ng asawa ko, kahit matangkad ako ay hirap na hirap pa rin akong umalalay dahil sa bigat nito. Hey dude, umayos ka nga, ingungudgud kita kapag nabigatan ako sa'yo ng tuluyan. Sermo ni Ian sa kaibigan nang makasakay na kami sa elevator. Nasaan ang asawa ko? Ani ni Daniel. Napabungis-ngis ako nang yumakap ito kay Ian na nanlaki ang mga mata. Akmang sasapuhin ito ang mukha ni Ian at hahalikan nang mabilis itong naitulak ng lalaki. Mabuti na lang gumewang lang ang tayo nito at naalalayan ko rin kaya hindi ito bumagsak. Dude, napakadugyot mo. Hindi ko mapigilang matawa sa naging reaksyon ni Ian. Bahagya kong inayos ang aking salamin saka mas hinigpitan ng hawak kay Daniel. Ang lasing kong asawa ay humarap sa akin at ako naman ang sinapo sa mukha. Daniel, uwi na tayo. Ang ganda mo, misis ko.
Napabungis-ngis si Ian na pinanonood kami. Pakiramdam ko ay pulang-pula na ang mukha ko, pero mas may pupula pala iyon nang bigla nitong ilapat ang labi niya sa labi ko. Si Ian na nabigla dahil pinanood kami ay mabilis na tumalikod. Parang huminto ang oras at hindi ako makagalaw. Ramdam ko ang paggalaw ng labi ni Daniel sa mga labi ko. Nung ikinasal kami ay damping halik lang ang iginawa nito sa akin. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Nang marinig kong tumikim si Ian, ay mabilis kong naitulak si Daniel at bumagsak ito. Oh my gosh, I'm sorry. Tarangtang-ani ko na mabilis na lumuhod para alalayan si Daniel. Tawang-tawa naman ang kaibigan nitong si Ian na umalalay na rin sa asawa ko. Mabuti na lang at malakas din si Ian at hindi lasing dahil tiyak na hindi kami makakauwi ni Daniel kung ako lang ang aalalay rito. Thank you, Ian. Hingal na ani ko nang makarating kami sa bahay at maihiga si Daniel sa kama ko. Hindi ko hawak ang susi ng room ni Daniel, kaya naman sa kwarto ko siya muna manatili. Wala yun, asikasuhin mo muna siya. Ako na ang bahalang magsarado ng pintuan at gate ninyo. Thank you talaga, Ian, ha? Bahagyan nitong tinapang ulo ko at bahagyang ginulo ang buhok ko. Aalis na ako. Saka ko lang hinarap si Daniel na nagsasalita pa kahit nakapikit naman. Bakit naman kasi naglasing ka? Saglit lang ako nawala, ganyan ang inabutan ko. Himutok na ani ko rito. Sinimulan kong tanggalin ang botones ng suot nito. Lasing naman ito. Siguro naman wala ako dapat na ikahiya ngayon. Asawa ko naman siya at kailangan niya ng tulong ko. Iyon na lang ang iniisip ko. Baka ikamatay ko ang labis na hiya kung hahayaan kong lamunin ako noon. Saka mahilig namang magtoples ang lalaki sa tuwing narito kami sa bahay. Wife? Daing nito at akma sanang tatayo, ngunit pinigilan ko ito. Stop! May asawa na ako. Tinabig nito ang kamay ko. Nasaan ang asawa ko? Don't touch me. Muling tinabig ang kamay ko, nahihila sana sa pang-itaas nito. It's me. Maghubad ka muna para malinisan kita at makatulog ka ng maayos. Ngunit hindi ito nakinig. Paulit-ulit itong umiling at binubulong na hindi ko naman maintindihan. Daniel, saway ko rito nang muli nitong inayos ang damit. May asawa na ako. Bawal. No, no. I'm your wife. Dali na. Gusto ko ring magpahinga na. Tumitig ito sa akin. Waring sa lasing nitong diwa ay pilit kinikilala ang mukha ko. Ikaw ang wife ko? Ang ganda ng wife ko. Ganito pala ito malasing. Humugot ako ng malalim na buntong hininga, saka bumungis-ngis. Please, maghubad ka na para makatulog ka ng maayos. Kukuha ko ng pamuna sa'yo. Mabilis akong tumayo at nagtungo sa banyo. Kumuha muna ako ng towel at tabo para paglagyan ng tubig. Nang lumabas ako sa silid, parang itinulos ako sa kinahihigaan nang makita kong nakahubad na ito. Nag-init hindi lang mukha ko, kundi pati ang tenga ko. Oh my gosh, Daniel. Mariin akong napapikit. Hiyang-hiya ako lalo't kitang-kita ko kanina ang dapat ay hindi ko makita. Humakbang ako na sa mukha lang nito nakasentro ang tingin. Sa tanang buhay ko ay hindi ko naisip na malalagay ako sa ganitong sitwasyon. Mabilis kong dinampot ang pilo at tinakpan ang dapat takpan. Bigla ring uminit ang paligid ko. Daniel, lilinisan muna kita ha? Nakalambing na ani ko rito. Ipinatong ko sa bedside table ang tabong may tubig at piniga ang bimpo saka sinimulang punasan ang mukha nito. Nagmulat ito ng mga mata na waring nabigla. I wanna kiss you. Ani nito na ikinasinghap ko. Naalala ko na naman yung ginawa nitong paghalik sa akin kanina sa elevator. Nahihiya ako kay Ian dahil nasaksihan pa nito iyon. Inayos ko ang salamin ko saka ipinagpatuloy ang ginagawa. Magpahinga ka na, lasing ka lang. No, I'm not drunk. Lasing ka. I wanna hug you too. Inawat ko ang kamay nito nang akmang aabot sa akin saka pinunasan ng braso nito. Ngunit mabilis itong inagaw iyon at itinapon, saka ako mabilis na kinabig at mahigpit na niyakap. Daniel, hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako.
Sa pagkakalapit ng aming katawan ay nagdudulot iyon ng ibang pakiramdam sa aking sikmura. Hindi ito nakontento sa yakap. Naramdaman ko ang paghaplos nito sa likuran ko. I want to make love to you so badly. Bulong nito. Nanlalaki na ang mata ko dahil sa sinabi ng lasing na ito. Lasing ka lang? No, I want to taste you too. Mas lalong nag-init ang pakiramdam ko. Baka pagsisihan nito bukas ang mga pinagsasasabi nito. Hindi ako ang mga tipo nitong babae. Dumagdag pa sa isipin ko ang sinabi ni Mami kanina. Saka tama naman kasi, responsibility ko na ibigay iyon sa aking asawa. Pero sa sarili ko, aminado akong hindi pa ako handa. Pero sa sitwasyon at pwesto namin ni Daniel ngayon, pakiramdam ko hindi mapipigil ang lalaki. Lalo't naramdaman ko ang paghalik nito sa aking leeg, ang marahang paghaplos sa aking likuran at bahagyang pagpisil sa pang-upo ko. Gusto kong kumawala rito. Gusto ko siyang pigilan at tumakbo palayo sa kanya. Hindi ako tiyak sa nangyayari ngayon. Alam ko sa sarili kong hindi pa ako handa. Pero nananaig din sa aking isipan ang responsibility ko sa taong ito. Huwag mo akong pigilan, please. Lasing na ani ng lalaki. Gustong-gusto kong pigilan ito, pero siguro nga'y mas tamang hayaan lamang ito. After all, asawa niya ako. Pwede niyang gawin iyon. Napadaing ako nang maramdaman ko ang sensual nitong pagsipsip sa leeg ko. Parang biglang nawala ang kalasingan nito dahil mabilis nitong napagpalit ang pwesto naming dalawa. Hindi ako makagalaw. Parang sa labis na shock ay hindi kayang iproseso ng utak ko ang nangyayari. Sinapo nito ang dibdib ko na ikinakubli pa sa makapal na kasutoang pang-itaas. Nang hindi ito makapagtimpi ay hinablot nito iyon dahilan para mapigtas ang botones. Lasing siya, pero sa kilos niya ay waring master na niya ang gagawin kahit pa nasa sistema niya ang alak. Bago ang lahat ng ito sa akin, hindi nga ako gumagalaw sa takot na magkamali at hindi magawa ang responsibility bilang asawa nito. Daniel, napadaing na ani ko nang maramdaman kong inilapat nito ang labi sa nipol ko at waring sanggol na sinipsip iyon ng paulit-ulit. Napahawak ako sa buhok nito nang maramdaman ko ang bahagyang pagkagat nito roon ay napadaing ako. Masakit iyon na may dulot ding kiliti sa katawan ko. Para ring tumaas ang temperatura rito sa aking silid. Nagsisimula akong pagpawisan, ang tibok ng puso ko ay mabilis ang kabog. Nang tumitig ito sa akin ay ngumisi ito. Hindi ko inaasahan ang biglang pagyuko nito at mariing inilapat ang labi nito sa labi ko. Napadaing akong muli lalo't naramdaman ko ang marahas sa paghalik nito sa akin at nalasahan ko pa ang lasang kalawang na tiyak kong dugo mula sa aking labi. Kasabay ng pag-angkin nito sa aking labi ay ang paglamas nito sa aking dibdib. Ang tanging alam ko lang na gawin ay mariing mapapikit at mapadaing. Waring nagugustuhan ng katawan ko iyon. Ito ang unang pagkakataon na maranasan ko ito. Hindi ko alam kung ano ang dapat na gawin, pero hindi ko itatangging nagugustuhan ng katawan ko ang bawat paglapat ng labi at kamay nito sa akin. Wipe, daing nito. Waring may gusto itong kapain. Nasira pa nga ang botones ng aking palda na hinila nito pahubad sa akin. Napakapit ako sa balikat nito. Are you sure about this? Kabadong ani ko rito. Ngunit tumitig lang ito sa akin. Halata pa rin namang nasa sistema nito ang alak. Lasing pa rin ito. Napadaing ako nang lumapat na sa aking gitna ang palad nito. Walang sali-salita. Kung si Daniel ay mukhang tiyak sa ginagawa niya, ako naman ay naguguluhan. Nararamdaman ko na nagugustuhan ko ang ginagawa nito. Pero naghuhumiyaw naman ang utak ko at waring nag-uutos na tumakbo ako. Good morning! Bati ni Daniel sa akin nang bumungad ito sa kusina. Halatang may hangover pa dahil hinihilot pa nito ang sintido nito. Pakiramdam ko ay binalot na naman ng hiya ang buong sistema ko dahil sa nangyari kagabi. Hey! Hindi ba good ang good morning mo? Takang ani nito na lumapit sa akin at bahagyang inangat ang mukha ko. Daniel, nagbablush ang asawa kong maganda. Nasa tinig dito ang pagbibiro.
Are you okay? Tanong ko rito. Medyo masakit lang ang ulo ko pero mawawala rin to. Pinag-alala ba kita? Biglang nag-aalanga na ani nito. Mabilis akong umiling kahit sa pupa nito ang mukha ko. Nang bumaba ang tingin nito, sumentro iyon sa labi ko. Naglandas ang daliri nito roon. Inilapit pa nga nito ang kanyang mukha. What happened to your lips? Takang ani nito na waring hindi natuwa sa nakita. Wala yan. Alangan namang sabihin ko pa kung anong nangyari. Pulang-pula ang mukha na ani ko rito. Of course, anong nangyari dyan? Hinalikan mo ako. Mukha ngang hindi nito naalala ang nangyari kagabi. Base na rin sa gulat nitong ekspresyon. I did that? Marahan akong tumango. Ako rin ang gumawa nito? Takang ani nito. Ang daliri ay naglandas patungo sa leeg. Ha? Itong kiss mark sa leeg mo? Ah, oo. Iyon lang ba ang ginawa ko sa'yo? Seryosong tanong nito sa akin. Iginiya ko nito patungo sa upuan. Ito lang ang naupo habang ako ay nakatayo sa harapan nito. Pinagmamasdan nito ang marka sa aking leeg. Dapat ko pa bang sabihin? Hiyang-hiya na ako sa harapan mo. Honest na ani ko rito na bahagya nitong ikinatawa. Wala kang dapat ikahiya. You're so cute, wife. Sabay pisil sa baba ko. Nahihiya ako. Tinakpan ko ang mukha ko na ikinahalakhak nito. Ano pa ang ginawa ko sa'yo? Hindi ko alam kung paano ilalarawan ng ekspresyon nito ngayon. Parang aliw na aliw tapos parang pilit naman itong pinaseseryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bakit kasi hindi mo maalala? Gusto kong magpapadyak sa nararamdaman kong hiya. Lasing ako kagabi, remember? He smirked at me. My gosh, nakakahiya. Hinawakan ko ba to? Napasinghap ako nang sapuhin nito ang dibdib ko. Daniel! Patiling ani ko rito, ngunit mas ngumisi pa ito. Asawa naman kita, yun nga lang kapag ayaw mo ititigil ko. Hindi ako makasagot. May nangyari ba sa atin? Marahan akong umiling. Wala naman talaga. Dahil noong pumaibaba ito patungo sa gitna ko, ay bigla itong nakatulog. Nakatulog ka kagabi after mo akong hubaran. What? Sayang. Wari talagang nanghihinayang. Daniel? Hindi mo naman siguro ipagkakait sa akin yun, di ba? After all, mag-asawa naman tayo. Alam ko naman ang responsibility ko bilang asawa mo. Kung hihingin mo ang bagay na yon, huwag kang mag-alala dahil hindi ako tututol. Napangiti ito saka ako kinabig at mahigpit na niyakap. Hindi man tayo nagsimula sa maayos na paraan, Carmela, ipinapangako ko sa iyo na bubuo tayo ng pamilya at magiging mabuting asawa at ama ako sa magiging mga anak natin. Sinabi ko na noong makilala ko siya na takot akong matulad ang kasal na ito sa ibang kasin ko. Honest ako sa pagdating sa ganitong bagay. Salamat lang talaga at marunong umunawa ang lalaki. Napangiti ako at saka marahang hinaplos ang pisngi nito. May gusto ka bang kainin? Mahinahong ani ko rito. Ikaw? Gusto ko lang ng sandwich. What I mean is, ikaw ang gusto kong kainin. Bahagya ko itong tinitigan. Inaanalisa ang sinabi nito. Pero hindi ako pagkain. Sabay ayos ng salamin. Napabungis-ngis saka tumayo. Bigla na lang ako nitong kinabig ang bewang ko. Daniel! Namilog ang aking mga mata nang sapuhin nito ang aking pangupo saka pinisil iyon. Ngayon ko nakita yung naughty side nito. Imbes na itulak ay humihiyaw sa utak ko na responsibility ko ito. Napasinghap akong muli nang iangat ako nito at ipinusyon nito ang binti ko sa kanyang bewang. Ngayon ay karga niya na ako. Ang mata namin ay natagpuan ng isa't isa. Kapwa titig na titig habang buhat pa rin ako nito. Nang yumuko dito ay napakapit na lamang ako sa kanyang braso at hinintay ang labi nito na lumapat sa labi ko. Nang magkadikit na iyon ay marahang gumalaw na puno ng pagsuyo. Di tulad kagabi na may karahasan ang ginagawa nito. Nalulunod naman ako sa pakiramdam na hindi ko mapangalanan. Ang marahang halik nito sa labi ko ay kusa kong tinugon. Hindi ko naman talaga alam kung paano talaga tumugon.
Pero dahil ekspertong humahalik itong ng marahan, ay waring naengganyo ako na tugunin din iyon. Para akong nakalutang sa alapaap sa sensasyong nararamdaman ko ngayon. Hindi ko na nga rin napansin na narating na namin ang aking silid. Marahan ako nitong inihiga roon. This time, nasa matino na itong pag-iisip. Hindi under ng influence ng alak. Kilala nito kung sino ang hinahalikan nito. Patigilin mo ako kapag hindi ka komportable. Bulong nito sa akin, saka lumapat sa leeg ko ang basa niyang labi. Ang init na dulot na halik nito ay waring pumapaso sa aking balat. Kusang kumikilos ang aking katawan sa gusto nitong mangyari. Nang itinaas ito ang aking damit, ay hinayaan ko lang itong tuluyang tanggalin iyon. Go on, Daniel. Tugon ko rito. Nakapikit ako ng sapuhin nito ang aking dibdib at lamasin iyon ng may gigil. Napadilat ako nang maramdaman ko ang pagsipsip nito sa korona ng aking dibdib. Ang pagdaing ko ay waring mas dumagdag pa sa nararamdaman ng aking asawa, na sa bawat daing ay mas lalong ginaganahan na paligayahin at sambahin ngayon ang hubad kong katawan. Nang sumapo ang palad dito sa aking pagkababae, ay marina kong napapikit at napasinghap. Never kong hinawakan ang pagkababae ko na may mali siya. Hindi ako natuksong gawin iyon. Kaya bago talaga ang lahat ng pakiramdam na pinalalasap nito sa akin. What are you doing? Napasabunot ako sa buhok nito nang isubsob nito ang bibig sa aking gitna. Nabigla talaga ako. Ito ba ang balak niya kagabi? Kaso hindi niya na ituloy dahil nakatulog siya. Ito ba? Oh gosh, pabiling-biling ang aking ulo habang natutuliro sa sarap. Nang magsimula itong gumalaw ay hindi ko pa rin mapigil ang mapadaing dahil sa sakit. Pero kalaunan ay waring naka-adjust na rin ang katawan ko. Sumasabay na rin sa paggalaw ng lalaki sa aking ibabaw. Iba yung pakiramdam ngayon, nakakawala ng katinuan. Lalo't nakikita ko ang ngayon ay malamlam na ekspresyon ng asawa ko na titig sa akin habang umuulos.